sa Sapayan Hotel. Ito yung lobby ng hotel. Ito yung reception. So, iniwan lang namin dyan yung mga bags namin. Tapos pupunta kami ngayon sa Viet Trekking para mag-lunch and coffee. Lakad-lakad sa Riela tayo. Pupuntang Viet Trekking. Kasi andun yung may magandang view na kita yung train. Though, di ako sure kung may makikitang train ngayon kasi umuulan. Hindi ko sure kung may pumupunta pang fancy pan kahit kantong maulan. Pero I think meron pa rin yan. Yung mga nakapag-book na. Look at yung yung car. Ang cute! Yung sa Viet Trekking, gusto ko din yun eh. Sikat na sikat sa TikTok na may nadaan na train. Tapos kape-kape sa bathtub, gano'n. Kasi nung nag-check na kasi ako, fully booked na siya. Hanggang ata November yung fully booked na date nun. Merong mga available, kaso yung mga walang window, gano'n, hindi na rin worth it. Kasi, ba't ka ba ang gumbook doon kung hindi na rin naman kita yung view? Kasi wala nang window yung mabubook mo. So, nag-book na lang kami sa Sapayan. Since walking distance din naman, mas mura pa. Yung sa Grab pala namin papuntang Sapayan from Fongnam Hotel is 34 VND. Nasa 75 pesos, gano'n, 79 pesos. Kaya kasi yung lakarin ka, so marami kaming luggage, tapos umuulan pa. Eh, mura lang naman ang Grab. Nag-Grab na kami. Pero kapag sa Pilipinas, siguro yun pa kanilakad namin. Doon tayo sa Viet Trekking, magkakape lang kami. Oh, yan yung train! Uy, walang kalaman-laman. Kasi, onti lang yung mga pumupunta. Simulan. Walking distance lang to sa Sapayan. Wala pang 2 minutes. Order lang tayo. Price starts at 60 to 70k VND. Kung sa peso, nasa 130 pesos to 150 pesos. Ka-order na kami. Punta na kami sa taas. Ang order lang namin is coffee and cake, slice. Something meal dito sa taas. So, bibili pa tayo ng food. Kasi lunch na din. It's 12. Tapos balikan na lang namin yung coffee namin sa baba. Basang-basa ako sa ulan. Para kaming basang sisiw na nakarating dito. Maraming reserve. Siguro magandang magpa-reserve din kayo kapag pumunta dito. Ang ganda lang sa ceiling. So aesthetic. Meron silang mga western cuisine, tapos Asian cuisine. Price, hindi siya sobrang mahal. Di ba ang ganda ng vibe? Ang ganda ng ambience. So nag-expect ako ng mahal. Pero hindi siya ganun kamahal. Actually, ang mga meal nila is ranging sa Ito yung mga appetizer, vegan foods, vegetables, and Asian cuisine. Tapos ganyan yung French fries. Nasa 69 VND. So nasa yan? Nasa 140 pesos. Tapos nakita ko yung kinakain ko yun ng dami eh. Kuhan lang ako ng isang meal kasi magko-coffee and may cake na kami. Baka hindi ko kayang ubusin. Kasi ang dami ng servings nila dito. Sa braised pork belly with egg. Ito na lang sa akin, sa main course. Yung sa fancy pan menu, pang good for 2 packs. Tapos ang dami na. Nasa 1,200 na siya. Nasa 1,200 yung price ng food for 2 packs. Ang kaso, may coffee and cake pa kami. I don't think kakayanin ko yun. So, ang kukunin ko na lang is ito. Ang daming halaman sa loob. Parang ang amazing, parang inaalagaan to. Kasi ang lalago pa rin. Excuse me, we'd like to order please. We'll have one of this braised pork belly with egg and one fries rice and chicken. Yes, one also. That's all. Yeah. Thank you. So one cornet, the other one chicken fried rice. Yes. Yeah. Yeah, fried rice chicken. Oh, this is just fried rice. Yeah, fried rice. Okay, wait. I'll check another one. Okay, we'll have another one of this. Students. Yes. So, one of this. And Alright. One chicken fried rice. yes. Ayun, nagkalituan. Yung isa pala is fried rice lang yun. Fries rice. Nagkalituan. Akala namin yung fries rice with chicken. Rice na siya, tapos with ulam na chicken. So, pala yun? Fried rice lang. So, order ako ng 2 ulam, tapos isang fried rice na lang. I think marami naman silang mag-serve ng rice. Natawa ako. So, antayin lang natin. Kinuha lang ni Jeff yung coffee na natin. So, around 15 minutes yung serving ng coffee. Sana hindi tayo ma-surprise sa dami ng food. 2 ulam kasi yung order ko. Wow, yan na. Yan ang ating coffee. Nilimutan pa nila yung matcha eh. Ikaw nagsabi? Sa inyo yung ating order. Ang in-order ni Jeff na coffee is latte. Tapos sa akin is signatured coffee nila. Caramel macchiato sa akin. Tapos yung cake is tiramisu. Tapos mousse matcha. Lumaan lang?
Oo, may damuhan kaninang tapang ng sigarilyo. Pero ang ganda Yun yung ng design niya, entrance. no? Ayun, may mga dumadating na mag-check-in. So, dadaan din dito sa restaurant. Oh, so ito na yung order natin. Buti kumorder pa ako ng isang ulam. Kaunti nga lang yung ulam nila. So, ito yung order natin. Yan yung sweet and sour pork. Yan naman yung braised pork with egg. Wait na lang natin yung yung fried rice with chicken. Miss. Ang sarap ng foam niya. Data try? Yung sa akin, sarap. Sarap na. Oh! Tapang ng kape. Sa'yo nga yan. Siguro akala nila cold. Kaya nilagyan ako ng straw. Instead na stirrer. Thank you! Yes. Thank you so much. Ang sarap ng fried rice. Lalo na kung nilagyan mo na yung toyo. Yung braised pork. Pork belly ata to. Marami lang siyang fat. Pero yun yung isang reason kaya sobrang lambot niya. Sweet and sour pork naman. Mukhang ribs. Kaya maraming buto. Pero masarap din siya. Tapos ngayon, time to judge naman yung cake. Masarap din yung tiramisu cake. Pero I think mas bet ko yung tiramisu cake sa Iligeko. So sa akin yung tiramisu cake nila dito, sakto lang. Creamy din siya na pero parang halos hindi mo na malasaan Yung matcha, di ako. yung coffee niya. Hindi siya ganun ka-creamy. Pero ang maganda dito, hindi siya sobrang tamis. Yung matcha naman, medyo matapang yung matcha niya. Medyo matapang yung lasang damo. Tapos, yung malambot yung cake niya. Parang chiffon. Hindi siya ganun katamis. Kaya sakto lang sa ating tumatanda na. Okay sa akin parehas. Hindi siya sobrang tamis. Mas matamis pa actually yung coffee ko kaysa sa cake. Tama? Yung coffee ko, ang tapang, ang lasang alak. Anong yung husga? Anong mas masarap dyan saka sa Sa ligay ko? Masarap to. Talaga? Yung sa Baka akin, hindi ko lang masyadong nalasahan yun kasi binagali ko. yung sa ligay ko kasi grabe yung cream niya. Pag tiramisu versus matcha, mas masarap yung tiramisu. Para sa amin to Pero kapag tiramisu ng Viet Trekking versus tiramisu ng Ligeko, mas prefer ko yung tiramisu ng Ligeko. So far yung tiramisu lang ang masarapan ako dun sa Ligeko Tapos lang namin doon tapos babalik na sa hotel para mag-check-in at mag-work. So, dito na tayo sa Sapayen, room 204. So, keycard lang yung gamit. Magro-room tour tayo ngayon. The time is 2:20 p.m. So, kaka-check-in lang namin. First agenda is, syempre, room tour. So, ito yung view. Pagpasok ng room, kita na dyan yung bed. Tapos, sa mismong tapat is yung CR. Tapos, meron tayong lagayan ng damit. Meron tayong lagayan ng luggage, and sleepers, and shoes doon sa baba. Meron yan palang provided na indoor sleeper. Yan, ang lambot. Tapos, meron tayong mini ref. At merong laman. Soft drinks, beer, at water. Tapos, merong provided na hair blower, tapos water kettle. Ay, meron ding snacks. Seaweed biscuit, tapos instant noodles. Ay, ganito yung kinain kong instant noodles doon sa Glass Bridge. 25 doon, 25 VND. Dito ay 25 din. So, same price lang dito, tapos doon sa Glass Bridge. Meron ding Oreos, tapos Switch. Ito yung gamitin natin for magre-request ng room makeup or do not disturb. Ang ating complimentary 3-in-1 coffee. Meron din silang provided na tubig. Pero sinasabi ko na, itong mga provided na tubig nila dito sa Vietnam, pare-parehas. Siguro ito yung mura. Pero yung lasa nito para siyang tap water lang. Yan ang view pagpasok sa door. Meron tayong upuan dyan na single. Tapos merong table. So, pwede tayong mag-work dyan. Tapos, may letter.
we have to read this love letter. Thank you. Dear Miss or Mr. Marian Ligawen, a very warm welcome to Sapa Yen Hotel. Thank you for choosing Sapa Yen Hotel during your vacation in Sapa. Best regards. Hanga. At least meron tayong postcard. Wish you could soak in the beauty of this iconic skyline with us. Sending you warm wishes from across the mountains. From Sapa Yen. Ang cute-cute naman. Tapos meron silang little gift. So, naantala na yung ating room tour kasi inuna pa natin ito. Oh, so meron silang pag-gift. Good shit ata to. I think it's a tea. Oo nga, tea ata siya. Ang cute. I appreciate it. So, ituloy natin ang ating room tour. So yan lang naman ang view. Look at that. Na-open kaya ito? Try nating buksan. Ay, nabubuksan siya. Kaso lang, yung nasa tapat ay under construction na building. So, agad natin buksan. Umuulan din siya eh. Oh! Ayan, close din natin. Kasi malamig din eh. As in, dire-diretso yung ulan. Pero maganda pa rin naman yung view. At least hindi suffocating kasi may open na ganyan. So, meron din naman siyang blinds. Kapag matutulog na tayo ng tanghali, yan. Or kaya magbibihis for privacy, baba lang natin yan. Oh, so, dalawang blinds. Meron doon, meron dito. So meron din ng cute na lampshade doon sa bedside. Cute ng bedside table. Meron ding aircon syempre, tapos merong saksakan sa bedside. At switch. Oh, wala doon sa side. So ako lang yung makakapag-charge habang natutulog. Open area pa dyan, so pwedeng paglagyan ng luggage or kung ano. So malawak talaga yung room. Tingnan mo. Ayan, may paupuan dyan. So you can work. Window yung view. Pero meron din naman dyan, sakto kasi dalawa kaming mag-work kasi Monday ngayon. Kailangan namin kumayod para may panggala. And meron din siyang pa-flower. O ito talaga yung napansin ko sa Sapa. Ang lahat na lang ng mga establishment, meron talaga silang mga pahalaman. Ang cute din ng artwork pero doesn't make me comfortable kasi tabingi. Tabingi yung artwork. Ang cute ng mirror. Para siyang belt. Oh, that small detail. Ayan na, naayos na ng ating boss, Jeff, ang artwork. Ito rin pala yung CR. So couple room kasi to. So, kung gusto mong maligo dyan na open, pwede. Pero meron naman siyang blinds, so you can pull down the blinds kung gusto mong maligo. Siyempre, for privacy. Ayan, dito naman tayo sa CR. I love the circle na mirror. Ayan, kita yung room doon. Naka-open yung blinds. So, meron tayong saksakan dyan. Pwede kang mag-blower ng hair mo dyan while in front of the mirror. Meron din tayong lavatory dyan na bilog. Face towel. Tapos, meron tayong shower gel, hand wash. Tapos, meron ding shampoo. Meron suklay, dental kit, razor, cotton buds. May bidet, syempre. Toilet. Malinis siya. Tissue and trash bin. 2 towels. Sa shower, merong rain shower. So, paano ka maliligo? Kita ka pala sa labas. Oh! Syempre, meron ding blinds. Yan. Palang natin. Baka malimutan ni Baba, no? Habang naliligo. Wala na. Pero kung gusto mo namang magpakita ng live show, pwede kang maligo habang bukas yan. Oh. Diba? Ayan pala yung Sun Plaza. Kita pala dito yung station. Tapos, yun yung ating room. So, habang nasa trono tayo, kitang-kita yung kitang-kita yung bedroom. Hindi pa natin na-check yung bed. Check mo nga. Uy, malambot! Check ko nga din. Mas malambot compared dun sa previous bed natin. Wow! 10 out of 10 yung bed! Wow, I like it. Tapos itong bed runner niya, ang lambot din Sobrang ganda ng bed. 10 out of 10. Highly recommend ang Sapa Yen. Pagdating sa room, cleanliness at laki ng room, maganda to. So dito sa Sapa Yen, meron ding silang rooms na kita yung dumadaan na train papuntang Fancy Pan. So yun is deluxe. Hindi sobrang laki ng difference ng presyo. So yun sana yung gusto ko, kaso fully booked na. Hindi na siya available sa Agoda. Chinat ko pa nga din sila sa Facebook page nila kasi baka sold out lang sa mga online platform pero sa kanila pa available pa. Baka hindi lang nila na-offer pero wala na talaga. So, wala na kaming choice ganito yung sa standard room nila. So, standard room lang to, pero ang laki niya. Tapos may pa-window. So, kung ako sa inyo, kung bubuk nyo man yung Sapa Yen Hotel,
mag-book kayo ng mas maaga, tapos avail nyo yung, I think, deluxe yun with train view. Yun talaga yung maganda yung view kasi merong bathtub, tapos merong balcony, tapos kita yung mga dumadaan na train. Aside from okay yung room, ang sweet nung pa-welcome letter sila. Tapos postcard, tapos may gift. I think budget hotel to. Or 3-star hotel. Ala ka 5-star hotel naman na tayo sa Boracay. May mga pa-welcome letter din yun, pero walang mga postcard at welcome gift. Sobrang okay. Let's see na lang kung gaano yung service nila. So far sa reception, okay naman yung pag-welcome at yung treatment nila doon. So let's see na lang sa other aspects like yung breakfast and other services. Yung sa cleanliness pala, may mga onting marks sa wall. Siguro ito yung mga kapag naiwang bukas yung window, tapos na nakakapasok ng tubig. Kasi may mga onting marks eh. Sige, minus 0.5 na. So today, wala mo na kaming activity kasi it's Monday, tapos maulan. So kailangan namin mag-work, tapos wala naman masyadong magagawa kasi umuulan nga. Kapag ganito kasing umuulan, tapos sobrang hamog dito, wala din masyadong makikita. So for now, bye-bye!